Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2911 hanggang Kabanata 2920. Kabanata 2911. Ang ibon ay may 4 na pakpak at napakalaki. Mahahaba ang mga balahibo nito, lalo na sa likod, na parang agos ng mga kutsilyo na bumababa na parang talon. May 9 itong leeg at 9 na ulo ng ibon. Para itong phoenix. Ang maliliit nitong balahibo ay parang maliliit na talam. Maputi ito at nanjing exod ng nakamamatay na aura. Mula sa bahaghari lumitaw ang kakaibang 9 ulong ibon. Nawala na sa lupa ang 2 piraso ng tablet. Bumuhos ang ulan ng bahaghari sa kakaibang ibon. Ibinuka nito ang 4 na pakpak. Ang mga balahibo nitong parang kutsilyo ay naglabas ng tunog na katso-katso, gaya ng mga espada at kutsilyong nagsasagupaan. Ito ang tunay na Diyos na Xenogeneic Ghost Car. Sigaw ng isang primitibong Diyos. Nagulat si Hansen. Narinig na niya ang pangalan ng Ghost Car noon. May nagsasabing may dugo ito ng phoenix. May nagsasabi rin na isa itong ubod ng bagsik na ibon, kahit saan ito pumunta, nag-iiwan ito ng kaguluhan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit kilala ni Hansen ang Ghost Car. Ayon sa alamat, isa ito sa 4 na banal na hayop ng sacred. Doon niya unang narinig ang pangalan nito. Sa alamat, kulay itim ang mga balahibo ng Ghost Car. Ngunit itong lumabas ay kulay puti na parang kutsilyo. Isa itong stone element. Nasipsip nito ang kapangyarihan ng Under the Sky Knife ni Hansen, kaya ganoon ang itsura nito. Naalala ni Hansen, kakaibang Xenogeneic ito. Hiniwa ko na sa 2, pero hindi ito namatay. Sa halip, naging Ghost Car pa ito. Kung patayin ko ulit, babalik ba itong bato ng tablet? Lumipad paikot si Ghost Car sa paligid ni Hansen ng 3 beses bago huminto sa kanyang harapan. Itinaas nito ang mga ulo at umungol. 9 na tinig ang sabay-sabay na nagputok sa kalangitan at sansinukob. Para itong 10,000 kutsilyo na sabay-sabay na umuungol. Pagkatapos ng sigaw, tinupi ng Ghost Car ang 4 nitong pakpak. Yumuko ang 9 na ulo, para bang sumusunod kay Hansen. Maaari ko kayang dalhin palabas ng God Area ang ibong ito. Sinubukan ni Hansen na buksan ang pintuan ng God Area upang ilabas ang Ghost Car. Karaniwang hindi nakakalabas ang mga nilalang sa God Area dahil hindi sila makapagbubukas ng sariling pinto. Pero laking gulat ni Hansen nang sumunod ang Ghost Car sa kanya palabas ng God Area papunta sa Space Garden. Iniisip ni Hansen na marahil dahil nasipsip nito ang Under the Sky Knife power kaya naging posible iyon. Holy shit asterisk T. Saan galing ang ibong iyan? Gulat na sabi ni Wang Yuhang nang makita ang Ghost Car. Tinitigan siya ng ibon, nakataas ang mga balahibo. Nakakatakot itong parang bundok ng mga talam. Ito ay alaga ko, nakangiting sagot ni Hansen. Maganda, hindi ba? Alaga. Anong antas? Tanong ni Wang Yuhang habang nakatitig sa Ghost Car. Tunay na Diyos, sagot ni Hansen na nakangiti. Napakaswerte mo. Lumabas ka lang, nakakuha ka na agad ng True God Xenogeneic Pet. Kitang-kita ang pagkainggit ni Wang Yuhang. Halika, sumakay ako para maranasan kung paano sakyan ang tunay na Diyos. Nilapitan niya ang Ghost Car, pero nagalit ito. Kumikinang ang mga balahibong parang kutsilyo, naglabas ng mga puting liwanag na parang kalawakan. Tinakpan nito ang buong Space Garden. Natarante si Wang Yuhang at umatras. Hindi. Nagbibiro lang ako. Hindi ako mangangahas sumakay dyan. Huwag kang basta-basta manakit, utos ni Hansen sa Ghost Car. Umatras ang agos ng mga kutsilyo, ngunit patuloy pa rin itong masamang nakatitig kay Wang Yuhang. Little Uncle, Xenogeneic ito, natatawang sabi ni Hansen. Hindi ito Beast Soul Mount. Hindi basta-basta masasakyan. Dumating sina Bauer at Linger na magkahawak kamay, sabay tingin sa Ghost Car na puno ng kuryosidad. Sumunod sa kanila ang 6-eared macaque at Holy Baby na parang mga tagapaglingkod. Hinayla ni Bauer si Linger palapit kay Hansen. Tiningnan niya ang ibon. Dad, ano itong ibon, at bakit ang pangit? Tumingin si Hansen sa Ghost Car. Hindi ko alam ang tawag dito. Bagaman Ghost Car ang pangalan nito, dahil naging stone element at pinagsanib sa Under the Sky Knife ni Hansen, hindi ito ang tunay na Ghost Car. Kaya hindi tamang tawagin itong ganoon. Tawagin na lang natin itong Little Nine.
Pupunta kami ni Little Sister para mamites ng prutas. Sabihin mo kay Little Nine na dalhin kami. Pagkasabi, hinayla ni Bauer si Linger at tumalon papunta kay Little Nine. Nagulat si Hansen. True God Zinegeneik ang Little Nine at madaling magalit. Baka masaktan sina Bauer at Linger. Gusto niya silang pigilan pero yumuko ang siyam ulong ibon at tinupi ang mga balahibo nitong parang kutsilyo. Hinayaan nitong makasakay sina Bauer at Linger sa leeg nito. Gusto ring sumunod ng six-eared macaque at Holy Baby pero tinakot sila ng mga balahibo ni Little Nine at umungol mula sa siyam na ulo. Little Nine? Pere na, sabi ni Bauer habang hinahaplos ang ulo nito. Dalhin mo kami ni Linger mamites ng prutas. Lumipad sa langit ang Little Nine. Mabagal at maingat ito para komportableng makasakay sina Bauer at Linger. Paano nangyari iyon? Nanlaki ang mata ni Hansen. Siya ang may-ari ng Little Nine pero nagawang sumakay at kontrolin ito ni Bauer. Siguro dahil alam ng Little Nine na anak ko sila at dala nila ang dugo ko. Kaya sumusunod ito sa kanila, ako pa rin ang pinakamalakas, pilit na inaaliw ni Hansen ang sarili. Pagkatapos noon, medyo nakahinga siya ng maluwag. Bagamat nasupil niya ang Little Nine, kakaiba pa rin ang pinagmulan nito. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Hansen dito. Plano niyang isama ito palabas ng Space Garden para magbantay. Pero kung kayang kontrolin ito ni Bauer, mas ligtas iyon. Inisip ni Hansen, ang bato ng tablet ay sinipsip ng Under the Sky Knife. Ang kapangyarihan ng Ghost Car ay umabot na sa pinakamataas na antas ng True God. Mas panatag ako kung ito ang magbabantay sa Space Garden. Kahit may pumasok na tulad ni Holy Pirate, magagawa nitong ipagtanggol ang lugar. Maganda ang pagkakaroon ng Little Nine pero nababagabag pa rin si Hansen na wala siyang nakuhang deified Zinegeneik gene. Kung tutuusin, ang mga materyal ng True God ay mga deified Zinegeneik gene, hindi ba? Pwede ko ba silang kainin? Naisip ni Hansen. Ngunit nakalimutan niya iyon dahil napakahirap kumuha ng True God items, mas mahirap pa kaysa pumatay ng Butterfly Zinegeneics. Kabanata 2912. Ang malalawak na barren systems. Ang lugar na iyon ay tila isang paraiso para sa mga naghahanap ng mataas na antas ng mga Zinegeneic. Maraming uri ng mga deified Zinegeneic doon, ngunit lahat sila ay tila laging nasa galit. Kaya naman, napakadelikadong pumasok sa lugar na iyon. Sa kasalukuyang lakas ni Hansen, wala na siyang dapat masyadong ikabahala tungkol dito. Naroon dapat si Little Flower sa malalawak na barren systems. Sa lakas ko ngayon, kung matagpuan ko si Little Flower, may iligtas ko siya mula kay Old Cat. Nagpa siya si Hansen na pumunta sa malalawak na barren systems. Noong una, ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagpupunta roon ay hindi dahil ayaw niyang iligtas o alagaan si Little Flower, kundi dahil kulang pa siya sa kinakailangang lakas. Kung mamatay siya sa barren system, pati ang pamilya niya ay malalagay sa panganib. Alam niya na wala namang agarang panganib kay Little Flower, kaya si Hansen ay nanatiling low profile habang dahan-dahang pinapalakas ang kanyang sarili. Ngayon na ang tamang oras. Inayos ni Hansen ang mga bagay sa Space Garden. Inihanda niya ang sarili upang pumunta sa barren system. Wala namang masyadong kailangang ihanda. Simula nang dumating si Chin Zuan sa Geno Universe, siya na ang namahala sa maraming bagay. Maayos niyang pinatakbo ang Space Garden. Medyo nahihiya tuloy si Hansen dahil hindi siya ganoon kagaling na leader. Sayang at si Ningyo ay primitive na. Hindi pa rin niya matanggal ang maliit na berdeng espada na nakakaapekto sa kanya. Mas malakas pa pala iyon kaysa sa inaakala ko. Umaasa si Hansen na gagaling si Ningyo para maging kapaki-pakinabang muli. Ipinadala ni Hansen si Linger pabalik sa Alliance. Magsisimula na ulit ang kindergarten kaya kailangan nitong bumalik upang mag-aral. Hindi siya maaaring manatili sa universo. Bagaman kaya ng katawan ni Linger na mabuhay sa malawak na universo at makibagay sa kapaligiran, mas mabuti pa rin para kay Hansen na maranasan ng kanyang anak ang payapang kabataan sa Alliance. Nag-empake si Hansen ng mga pangunahing gamit. Nang siya ay naghahanda ng gamitin ang space teleportation papunta sa barren systems, bigla niyang naramdaman ang bigat sa kanyang likuran. Lumapag doon si Bauer at niyakap ang leeg niya. Daddy, ang Space Garden ay nakaka-boring. Gusto ni Bauer sumama sa iyo. Delikado ito ngayon. Dito ka na lang muna. Isasama na lang kita sa susunod. Alam ni Hansen na espesyal si Bauer, pero ang barren system ay masyadong mapanganib. Hindi niya planong isama ito. Hindi. Gusto ni Bauer ngayon sumama. Mariing kumapit si Bauer sa leeg ni Hansen. Ayaw niyang bumitaw. Kahit ano pa ang sabihin ni Hansen, hindi siya matitinag.
Determinado siyang sumama. Nakonsensya si Hansen, kaya pumayag na rin. Sige, pero dapat susunod ka. Bawal kang maglayas o magwala. Hindi naman mahina si Bauer. May tiwala rin si Hansen sa sariling kakayahan. Kahit hindi man niya kayang lumaban, kaya niyang tumakas kasama si Bauer. Mabuhay si Daddy. Tuwang-tuwang tumalon si Bauer sa dibdib ni Hansen at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti si Hansen at hinaplos ang ulo ni Bauer. Hindi niya kayang tanggihan ito. Maraming paraan upang makapasok sa Beren Systems. Ang pinakadirektang paraan ay gamit ang Force Ship Cube. Sa pamamagitan nito, agad siyang makakapasok sa Beren System at maaari pang buksan ang gate mula mismo sa Alliance. Pagkatapos ng pag-iisip, nagdesisyon si Hansen na maglakbay mula sa labas papasok gamit ang universo bilang daan. Maraming impormasyon ang nabasa ni Hansen tungkol sa Beren System, ngunit halos lahat ay haka-haka lamang mula sa alamat at kasaysayan. Hindi rin nakapagtataka iyon. Kakaunti lamang sa mga ordinaryong deified ang nakabalik ng buhay mula sa Beren Systems. Karaniwang mga butterfly elites pataas lamang ang pumapasok roon at hindi nila basta ibinabahagi ang kanilang karanasan online. Mahal at classified ang ganoong impormasyon. Abong kulay abo ang espasyo. Nakikita niya ang malalaking makina sa lahat ng dako. May mga planetang pan ng butas na tila laging umuulan ng nyebe. Ngunit sa espasyo, imposible ang tunay na snow. Ang mga lumulutang na parang snowflake ay hindi ordinaryong yelo kundi tila abo mula sa bulkan. Ito ang gilid ng Beren System. Bagamat kakapasok lang ni Hansen, dama niya ang lungkot at bigat ng paligid. Isang wasak na barkong pandigma ang lumulutang na parang asteroid. Paulit-ulit itong bumabangga sa iba pang bato, lumilikha ng malalalim na tunog. Ang barko at mga asteroid ay balot ng kulay abong alikabok. Sa bawat banggaan, may lumalabas na parte na nagliliwanag. Nagtataka ako kung gaano pa tayo kalayo mula sa East Holy Kirin Garden. Naalala ni Hansen ang dati niyang pagpunta roon, ngunit iba na ang ruta niya ngayon. Hindi pa niya nadaanan ang bahaging ito noon. Daddy, ano ito? Tanong ni Bauer habang nakaupo sa balikat ni Hansen, itinuro niya ang mga sirang barko. Tumingin si Hansen at nakita niyang tinamaan ng mga meteor ang mga sirang barko. Unti-unting natanggal ang kulay abong alikabok na tila avalanche. Isang barkong pandigma ang lumitaw, bahagyang pabilog ang hugis. Marami sa bahagi nito ang sira, parang mansanas na kinagatan ng kalahati. Dahil natanggal ang alikabok, nakita ang isang wasak na bahagi kung saan may lumalabas na kahel na liwanag. Ang liwanag ay kumikislap, minsan maliwanag, minsan madilim, kaya iyon napansin ni Bauer. Maingat na lumapit si Hansen gamit ang Dunction Aura upang aiskan ang barko. Ayaw niyang may Xenogeneic na nasa loob. Sa kabutihang palad, wala ang kinakatakutan niya. Pumasok siya mula sa sira at hindi nakaramdam ng presensya ng mga Xenogeneic. Ngunit ang loob ng barko ay magulo. Sira-sira ang mga kagamitan at cable, at balot lahat ng puting alikabok. Ang kahel na liwanag ay nagmumula sa isang sulok. Nilinis ni Hansen gamit ang kamay ang mga piraso. Doon niya nakita ang isang napaka-cute na manika. Ang manika ay may mukha ng batang babae, may maitim na buhok at malalaking mata. Nakabihis ito ng magandang damit, ngunit balot ng alikabok kaya mukhang luma. Mula sa dibdib ng manika nagmumula ang liwanag. Nakasuot ito ng kwintas na may palawit na kahel na hiyas. Ang hiyas ang kumikislap na parang lampara. Ginamit ni Hansen ang kanyang kamay upang hilahin ang manika at kwintas. Nalaglag ang alikabok, kumalat sa paligid. Kabanata 2913. Hindi alam kung saan gawa ang manika. Nang mahulog ang kulay abong alikabok mula rito, mukhang malinis ito. Ang hiyas na nakasabit sa dibdib nito ay mas kumikislap pa. Tik, 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 tik. Biglang nakarinig si Hansen ng kakaibang tunog mula sa manika. Para itong tunog ng orasan na umaandar. Huminto ang pagkislap ng hiyas at naging maliwanag. Sinusuri, sinusuri, biglang nagsalita ang manika. Paulit-ulit lang nitong inuusal ang isang salita. Isang makina pala ang manika na yan. Ano kaya ang sinusuri nito? Bulong ni Hansen habang si Bauer ay nakatingin din. Apat na mata ang sabay na nakatitig sa lumulutang na manika. Biglang naglabas ng sunod-sunod na salita ang tel ang manika. Ding! Matagumpay ang pagsusuri, sira ang database, hindi matukoy ang pagkakakilanlan, hindi ma-access ang impormasyon, kulang sa enerhiya ang sistema, papasok sa sleep mode countdown, 10, siyam. Alam ni Hansen na walang banta ang manika, kaya iniunat niya ang kamay at kinuha ito. Nang mahawakan niya, parang ordinaryong tel ang manika lang ito.
Nang matapos ang countdown, huminto sa pagkislap ang hiya sa dibdib ng manika. Hindi na rin ito gumalaw o nagsalita. Interesante itong manika, sabi ni Bauer na puno ng kuryosidad habang tinitingnan ang telang babaeng manika. Sinuri pa ito ni Hansen pero wala siyang nakitang armas o kakaibang mekanismo. Dahil mukhang ligtas, iniabot niya ang manika kay Bauer at pinabayaan itong maglaro. Masayang kinuha ni Bauer ang manika at naglaro. Si Hansen naman ay nagpatuloy sa pag-ikot sa labi ng barkong pangdigma, nagbabakasakali na may makita pang kapaki-pakinabang. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan ang mga bagay sa loob ng malawak na baog na sistema sa sacred. Kaya hindi pinalampas ni Hansen ang kahit isang detalye. Sa kasamaang palad, sobra ng sira ang lugar. Wala nang buo. Batay sa mga sirang makina at gamit, sapat na para masabing minsang naging laboratorio ito. Walang nakitang mga test subject si Hansen sa barko. Wala ring bangkay o labi. Maaaring nakatakas ang mga nilalang doon nang mangyari ang trahedya, o baka matagal nang inabandona ang lugar. Saan kaya si Little Flower ngayon? Bulong ni Hansen matapos lisanin ang barko. Wala siyang ideya kung saan dadaan, kaya bumalik siya sa huling pwesto at nagpatuloy. Habang lumilipad, biglang lumundag mula sa mga labi ang isang xenogeneic. Hindi inaasahan ni Hansen ang paglabas nito. Hindi niya nadama ang life force nito hanggang sa lumitaw ito. Pero mabilis ang reaksyon ni Hansen. Nakapag-teleport siya bago pa siya maabutin. Medyo malayo na siya sa kalawakan at nakatingin sa xenogeneic. Mukha itong tigre pero ilang ulit na mas malaki. May mga bahagi ng katawan nitong gawa sa metal at cogwheels, habang ang ilan ay laman. Napakakakaiba nitong tingnan. Hindi ito nagsalita. Pulang-pula ang mga mata. Tumalon ito papunta kay Hansen. Ang mga kuko nito ay parang kristal na bakal, kalahating transparent. Nang mag-teleport ito sa harap ni Hansen, nakita niyang may nakakatakot na liwanag na parang Diyos sa mga kuko. Dong! Itinaas ni Hansen ang Shield of the Medusa's Gaze. Iyon ang ginamit niya para salagin ang pag-atake ng tigre. Ginamit naman niya ang kabilang kamay na parang kutsilyo at hiniwa ang ulo ng tigre. Naputol ang kalahati ng ulo nito. Pero hindi pa rin patay ang tigre. Ang utak nito ay pan ng kristal at metal na kumikislap. Kumaway pa ito gamit ang mga kuko para atakihin ulit si Hansen. Mabilis na humiwas si Hansen ng ilang beses hanggang sa tuluyang mapaire piraso ang tigre. Doon lang ito huminto. Deified Xenogeneic Hunted, Deified Xenogeneic Gene Found. Tunay nga itong Xenogeneic. Akala ko makina lang. Nagulat si Hansen habang nakatingin sa bangkay ng tigre. Batay sa lakas nito, tila transmutation o larvae class lang ito. Walang gaanong pakinabang kay Hansen. Inilagay ni Hansen ang katawan nito sa Destiny's Tower. Plano niya itong dalhin sa Space Garden. Marami siyang alagang pinapalaki, kaya kailangang makaipon ng resources. Lahat ng Xenogeneic dito ay deified class. Kung may ordinaryong nilalang na napunta rito, tiyak na kamatayan iyon. Nagpasalamat si Hansen na kaya niyang maglakbay papasok at palabas ng sanctuaries. Kung sa Big Baren System lang siya dadaan, baka hindi na siya nakaligtas. Noon, maraming makapangyarihang nilalang ang lumabas mula sa sanctuaries papunta sa Big Baren System. Pero ngayon, wala na sila, malamang namatay doon. Noong nakaraan, nakakita si Hansen ng sementeryo sa sanctuaries. Maraming malalakas na nilalang ang namatay doon, pati na rin mga Geno armaments. Dahil sa kaugnayan sa kanilang dugo, nakuha ni na Little Gold at Little Angel ang kani-kanilang mga Geno armaments doon. Nang lumabas siya mula sa sanctuaries, kinutuban si Hansen na lahat ng nilalang doon ay patay na. Pero nang pag-isipan niya, parang mali. Kung nakatagpo sila ng mga Xenogeneic mula sa Big Baren System, tiyak na hindi sila nakatakbo. Paano sila nakabalik sa sanctuaries? Kung nakatakas man sila, dapat nakabuo na sila ng Geno armaments. Ibig sabihin, pinalis na sila sa sanctuaries. Nalito si Hansen. Lumilipad siyang walang direksyon nang bigla niyang marinig ang isang boses, tik. Tik, nalilihis sa daan. Nalilihis sa daan. Mula iyon sa manikang hawak ni Bauer. Kumukutitap ang hiyas nito ng mahinang pulang ilaw. Unti-unti itong humihina, para bang nauubos ang enerhiya. Nagulat si Hansen. Kinuha niya ang manika mula kay Bauer at sinubukang gamitin ito para lumipad. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Hansen ng manika na nalilihis siya ng landas, pero papahina ng papahina ang boses. Ganoon din ang pulang ilaw. Tila mauubos na ito anumang sandali. Sinubukan ni Hansen na magbago ng direksyon ilang ulit pero tumigil din ang manika. Wala nang ilaw ang hiyas. Hindi alam ni Hansen kung nasa tamang direksyon ba siya o naubusan lang talaga ng lakas ang manika.
Nag-eksperimento siya sa iba't ibang direksyon pero wala ng reaksyon ang manika. Malamang naubos na talaga ang enerhiya nito. Hindi ko alam kung ano ang kasaysayan ng manikang ito, pero saan kaya patungo ang daang iyon. Wala na rin akong ibang pagpipilian. Bahala na. Ibinigay ni Hansen ulit ang manika kay Bauer. Pagkatapos ay lumiko siya sa isang direksyong hindi tinukoy ng manika at nag-teleport doon. Hindi sigurado si Hansen kung tama ang napili niyang landas. Mahaba ang tinahak niya pero wala siyang nakasalubong na kahit isang Xenogeneic. Sa lawak ng Big Barren System, imposibleng mangyari iyon. Huminto si Hansen sa tuloy-tuloy na pagte-teleport at dahan-daang lumipad. Hindi nagtagal, natuklasan niyang maraming bakas ng mga nakaraang labanan ang nakakalat. Bagaman nabura na ang mga enerhiya, ang mga sirang gamit at nag-aalab na puting alikabok ay hindi pa tuluyang naghilom. Kaya nasundan pa rin ni Hansen ang bakas ng landas. Kabanata 2914. Ang kakayahang pumunta sa malawak na baog na sistema, pumatay ng mga Xenogeneic, at maglinis ng mga labi ay hindi basta nagagawa ng isang karaniwang deified. Isa sa mga naglilinis dito ay dapat isang tunay na Diyos na elite at malakas pa. Patuloy na nakatingin sa paligid si Hansen habang lumilipad pasulong. Kung may ibang taong nakarating dito, ibig sabihin nasa tamang landas si Hansen. Kahit hindi niya tiyak kung mahahanap niya si Little Flower, sigurado siyang may matutuklasan siya. Ang kulay abong alikabok ay nasa lahat ng dako. Para bang umuulan ng nyebe sa buong kalawakan. Napakaibang tingnan ng tanawin. Makalipas ang ilang sandali ng paglipad, lumitaw sa kanyang harapan ang isang napakalaking planeta. Ang planetang iyon ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Loga, ngunit may isang dambuhalang espada na tumatagos rito. Sobrang laki ng espadang iyon na mahirap isipin. Parang kutsilyo na tumatagos sa mansanas, kinatkat nito ang buong planeta. Napakalaking espada. Anong uri ng nilalang ang makakagamit nito? Bakit tinaga ang planeta? At bakit hindi sumabog ang planeta? Bulong ni Hansen habang nakatingin sa planeta at sa dambuhalang espada. Dahil natatakpan ng makapal na puting alikabok ang paligid, hindi makita ang tunay na anyo ng planeta at espada. Anino lamang nito ang nahahagilap ni Hansen. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang silipin ang planeta at espada. Agad niyang napagtanto na hindi ito ordinaryong planeta. Likha ito ng tao. Ang mga estruktura sa loob ay gawa ng tao. Kaya't hindi nakapagtataka na tinaga ito ng espada nang hindi sumasabog ang planeta. Lumapit si Hansen sa dambuhalang espada at iniunat ang kamay. Natatakpan ito ng alikabok, ngunit nang mahawakan niya, nalaglag ang mga iyon at lumitaw ang tunay na anyo ng espada. Nakakagulat, ang dambuhalang espada ay gawa lamang sa bato. Parang granite ang itsura. Tinapik ito ni Hansen gamit ang daliri at napansin kung gaano katigas ang pagkakayari nito. Hindi niya nabasag ang bato. Naiwan lamang ang maliit na marka ng kanyang daliri. Kung ikukumpara sa dambuhalang espada, napakaliit ng marka. Bato nga ito, pero sobrang tigas naman. Gulat na wika ni Hansen. Sinubukan niyang hilahin ang espada, ngunit napakabigat nito. Kahit ang kasalukuyang lakas niya ay hindi kayang igalaw ito. Para bang nakabaon itong nakapirmi sa ere. Hindi na nakapagtataka kung bakit nananatili ito rito. Wala talagang makakagalaw nito. Habang nakatingin sa dambuhalang espada, naisip ni Hansen, siguro mga labi ito ng lab ang nagpabagsak sa sacred. Ang mga iniwang bagay na ito, kanila baon ng mga kalaban nila. Handa na sanang umalis si Hansen nang bigla siyang napakunot noo. Agad siyang naglaho at nagtago sa isang lugar sa planeta. Maya-maya pa, nakakita siya ng paggalaw sa kalawakan. 4 o 5 nilalang ang lumabas mula sa espasyo at lumapit sa dambuhalang espada. Habang pinagmamasdan sila, napansin ni Hansen na pinamumunuan sila ng Ancient Abyss Grandmaster mula sa Extreme King. Ancient Abyss Grandmaster, bakit siya nandito? Hindi kilala ni Hansen ang iba pang kasama nito mula sa Extreme King. Ngunit batay sa kanilang aura, lahat sila ay deified class, at hindi mababa ang antas. Napakaraming elite ng Extreme King. Hindi ko pa nakikita ang mga ito, pero butterfly class na agad. Bakit nila sinusundan si Ancient Abyss Grandmaster papunta rito sa Big Barren System? Sila ba ang naglilinis ng mga Xenogeneic dito? Litong isip ni Hansen. Hindi nila tinangkang kunin ang dambuhalang espada. Tila dumaan lang sila at tumungo sa parehong direksyon ni Hansen. Isang deified elite mula sa Extreme King ang nagtanong, Mr. Grandmaster, ito ba ang God Punishment Sword mula sa mga alamat? Tiningnan ni Ancient Abyss Grandmaster ang dambuhalang espada at sinabing, oo. Ito ang God Punishment Sword. Isang sandatang ginamit ng mga Diyos.
Nakakalungkot lang na pag-aari ito ng mga Diyos. Hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa sacred na winasak. Ngunit maraming Diyos ang namatay dito. Ang may-ari ng espadang ito ay pinatay ng isang elite mula sa sacred. Dahil walang nakagalaw nito, nanatili itong nakabaon ng higit 1,000,000 taon. Sinasabi ng mga alamat na maliban sa mga God Spirit, walang sinumang nakahila ng espada, sabi ng deified elite. Totoo ba iyon? Kung may nakagalaw na nito, hindi sana ito nanatili rito ng ganito katagal. Sandaling natigilan si Ancient Abyss Grandmaster bago muling nagsalita. Kamakailan lang natanggal ang alikabok. Mukhang may ibang mga elite na nauuna sa atin. Tinitingnan niya ang bakas ng iniwan kong landas, hindi ang espada. Mabuti na lang at ginamit ko ang Dunction Aura para burahin ang lahat ng ebidensya ng presensya ko. Hindi ako dapat mag-iwan ng bakas. Isip ni Hansen. Baka si Sky Palace Leader. Suhestyon ng isang deified elite. Hindi siguro. Umiling si Ancient Abyss Grandmaster. Tumingin muli sa dambuhalang espada at nagsabi, tayo na. Hindi tayo dapat mahuli. Nang makaalis ang grupo, lumabas si Hansen mula sa kanyang pinagtataguan. Sky Palace Leader. Siya ba yung nakilala namin sa pintuan ng sanctuary? Parehong Extreme King at Sky Palace ay nandito. Ano kaya ang pakay nila? Nagtaka si Hansen. Biglang napakunot ang noo ni Hansen. Tumingin siya sa malayo at nagsabi, kung narito ang Grandmaster, hindi ko na kailangang magtago. Napansin kong nagtatago ka. Inakala kong ayaw mo akong makita kaya hindi kita inistorbo. Dahan-dahang lumitaw ang katawan ni Ancient Abyss Grandmaster sa kalawakan. Para siyang taong hindi nakikita. Grandmaster, napakabait mo. Pero kailangan ko nang umalis. Tumalikod si Hansen at handa nang umalis. Sandali lang, Godfather Han, sabi ni Ancient Abyss Grandmaster. Dahil nandito ka sa Big Baron System, tiyak na may pakay ka. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ka narito? Habang nag-uusap sila, dumating muli ang 4 na deified elite. Nakilala nila si Hansen at nagulat. Ang Hansen na kilala nila ay ang Crystallizer na si Godfather Han na siyang pumatay kay Destroyed Leader. Hindi ang Hansen na nag-disguise bilang prinsipe ng Extreme King. Tungkol sa kanyang disguise, narinig na nila iyon noon pa, pero hindi nila ito gaanong pinansin. Handa na sana nilang palibutan si Hansen, ngunit nang makilala nilang siya iyon, nagdalawang isip sila. Hindi nila itinuloy ang plano. Kung ordinaryong deified elite lang ito, kahit true God elite pa, hindi sila matatakot dahil kasama nila ang Grandmaster. Ngunit alam nila na sa nakaraang laban, pinulbos ni Hansen si Burning Lamp. Nakakatakot ang eksenang iyon. Dahil dito, natakot sila. Pinaghirapan nila ang kanilang kasalukuyang antas at ayaw nilang masayang ang lahat sa isang maling hakbang. Kabanata 2915. Kung ganoon, ano ngayon kung pareho tayo? Ikaw ba, Grandmaster, ang mauuna para patayin ako? Tinaas ni Hansen ang kanyang kilay at malamig na umungol. Hindi siya galit. Gusto lang niyang makita kung handa bang makipag-usap pa ang sinaunang Abyss Grandmaster at ang mga kasama nito. Kung pareho ang layunin natin, bakit hindi tayo magtulungan? Maiiwasan natin ang alitan at mas kaunti ang panganib. Ano sa palagay mo? Ang sinaunang Abyss Grandmaster ay mukhang hindi kailanman nagagalit. Lagi siyang nagsasalita ng mahinahon. Mag-cooperate. Paano mo gustong makipagtulungan, Grandmaster? Nagulat si Hansen, pero perpekto iyon para sa kanya. Wala pa siyang alam. Kung makakakuha siya ng impormasyon mula sa sinaunang Abyss Grandmaster at sa iba pa, hindi masamang subukan. Depende kung ano ang pakay mo. Ngumiti ang sinaunang Abyss Grandmaster. Napakalaking tuso talaga ng sinaunang Abyss Grandmaster. Alam ni Hansen na imposibleng makakuha ng impormasyon mula rito. Tumingin siya sa direksyong gusto niyang puntahan at sinabi, hindi ko rin alam kung ano ang pakay ni Grandmaster. Kung ganoon, mas mabuti yatang maghiwalay na lang tayo ng landas. Pagkasabi noon, tumalikod si Hansen at nagsimulang lumakad sa direksyong nais niya. Hindi siya pinigilan ng sinaunang Abyss Grandmaster. Sa halip, sumunod ito, ngumiti at nagsabi, kung pareho ang daang tinatahak natin, mas mabuti sigurong magkasama na lang tayo. Maaari tayong magbantayan. Kapag may nangyaring masama, baka sakaling makapagtulungan tayo. Hindi ko pag-aari ang landas na ito. Kung gusto mong sumama, Grandmaster, nasa iyo iyon. Hindi pinansin ni Hansen ang sinaunang Abyss at ang iba pa. Kinuha niya si Bauer at lumipad palayo. Sumunod sina sinaunang Abyss at ang 4 na Extreme King Deifieds. Ang sinaunang Abyss Grandmaster ay isang bihirang tao. Kahit na magkaaway ang Extreme King at si Hansen, ipinapakita nito ang pagiging magiliw kay Hansen. Hindi naman dahil gustong makipag-usap ni Hansen.
Ang totoo, ang sinaunang Abyss Grandmaster ay napakatalino at mahusay makisalamuha. Habang kausap niya si Hansen, para bang matagal na silang magkaibigan. Hindi nito pinaparamdam na nakakailang siya. Ang mga paksa at paraan ng pagsasalita nito ay nakakangganyo. Ang mga bagay na normal lang ay nagiging interesante kapag sa kanya nanggaling. May kakaibang pang-akit na gusto mong makinig pa. Sa daan, ipinakilala ng sinaunang Abyss Grandmaster ang mga bagay na nakakasalubong nila. Interesado si Hansen at si Bauer. Hindi niya maiwasang makipag-usap dito. Maganang atmosfera, parang grupo lang ng magkakaibigang naghahiking. Ngunit habang iniisip ni Hansen, napansin niyang wala talagang naitulong ang mga pinag-uusapan. Namangha siya roon. Kapag mas maraming salita, mas malaki ang tsansang makalabas ang impormasyon na hindi dapat. Pero ang sinaunang Abyss Grandmaster, kahit matagal nang nagsasalita, hindi man lang nagbigay ng kahit anong sensitibong detalye. Nakakaaliw at hindi mapilit, hindi iyon kayang gawin ng karaniwang tao. Napaka-espesyal na tao ng sinaunang Abyss Grandmaster. Naging mas alerto ngayon si Hansen. Hindi nakakatakot ang magkaroon ng kaaway. Ang nakakatakot ay kapag ang kaaway ay nasa harapan mo, pero kaya ka nitong pakalmeyan. Kahit malinaw na kalaban siya, nababawasan ang pag-iingat mo. Iyon ang pinaka-nakakatakot na uri ng kalaban. Naglakbay ang grupo ng 10 araw. Maraming kaalamang pang-universo ang naibahagi ng sinaunang Abyss Grandmaster. Natutunan niya ang mga alamat ng sacred at iba pang mga mito. Biglang nakakita si Hansen ng lugar na parang tambakan. Maraming basura mula sa universo ang palutang-lutang, tila walang katapusang dagat ng basura. Habang nakatanaw sa dagat ng basura, sinabi ng sinaunang Abyss Grandmaster, malapit na tayo sa core area ng sacred noon. Kung magpapatuloy tayo, gugulo ang oras at espasyo. Lahat ng uri ng enerhiya at kaguluhang puwersa ay narito. Bukod pa rito, ang mga Xenogeneic dito ay pinakamataas ang antas. Kahit ang isang True God Elite ay mahihirapan dito. Kung gusto mong magpatuloy, dapat maging maingat ka. At dahil may bata kang kasama, doblehin mo ang pag-iingat. Hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang kahit isang Xenogeneic. Sa tingin ko hindi naman ganoon kadelikado itong malaking sistemang ito gaya ng sinasabi ng mga alamat. Nagpanggap lang si Hansen na walang alam. May seryosong mukha, nagpaalala ang sinaunang Abyss Grandmaster, huwag kang padalos-dalos. Ang dahilan kung bakit ligtas tayong nakarating dito ay dahil may nauna ng elite. Nilinis niya ang mga panganib. Hindi na ganoon kapag nagpatuloy tayo. Kahit ang True God Elite ay hindi kayang alisin ang lahat ng panganib sa unahan. Talaga, alam mo ba kung sino ang elite na nauna, Grandmaster? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Umiling ang sinaunang Abyss, sadyang binura ang mga bakas ng pagdating nila. Kahit may bakas pa, hindi matutukoy kung sino iyon. Iyon ang dapat ikabahala. Sana mag-ingat ka at huwag mong ilagay sa panganib ang batang iyan. Salamat sa paalala, Grandmaster. Kung ganoon kadelikado, hindi na ako magpapatuloy. Hahanap na lang ako ng ibang daan. Yumuko si Hansen kay sinaunang Abyss Grandmaster. Grandmaster, salamat sa pag-alaga. Malaking pasasalamat namin. Maghihiwalay na tayo dito. Sana'y muli tayong magkita. Pagkatapos, binuhat ni Hansen si Bauer at lumipat sa kabila ng dagat ng basura. Alam niya na ang sinabi ng sinaunang Abyss Grandmaster ay hindi lamang paalala, kundi isang tanda ng pagtanggi. Ibig sabihin, napakadelikado ng daan sa harap at hindi nararapat na magkasama sila. Naintindihan iyon ni Hansen, kaya pinili niyang umalis. Pagkaalis ni Hansen, tumingin ang isang Extreme King Deified Elite sa direksyon na tinahak niya at nagtanong, Mr. Grandmaster, sa palagay mo ba ay narito si Hansen para sa bagay na iyon? Umiling ang sinaunang Abyss Grandmaster. Mahirap sabihin, pero posibleng doon din siya patungo. Tahimik na nagtanong ang isa pang Deified Elite, sa palagay mo ba dapat na natin siyang alisin? Hindi pa ngayon, sagot ng sinaunang Abyss Grandmaster. Kung hindi natin siya aalisin ngayon at makarating tayo roon, may kakaiba siyang Geno Art na maaaring maging problema sa atin, sabi ng isang Deified Elite. Ayos lang iyon. Kahit kakaiba ang kanyang mga Geno Art, may paraan akong basagin ang mga iyon. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos, tumingin ang sinaunang Abyss Grandmaster sa direksyon na pinuntahan ni Hansen at pinaikit ang kanyang mga mata. Baka nga makatulong pa siya sa atin. Sumunod sa gilid ng dagat ng basura si Hansen. Huminto siya nang hindi na niya makita ang sinaunang Abyss Grandmaster at ang iba. Tumingin siya sa paligid. Walang hanggan ang dagat ng basura. Wala siyang ideya kung gaano ito kalaki.
Dito na tayo papasok, sabi ni Hansen kay Bauer na nakaupo sa kanyang balikat. Huwag kang tatakbo. Mabait si Bauer, sagot ni Bauer habang kumukurap ang kanyang mga mata. Hindi ako tumatakbo. Kabanata 2916. Mahihihila mo ba ito? Gulat na tanong ni Hansen kay Bauer. Sa tingin ko kaya ko, sagot ni Bauer sabay tango. Bakit hindi mo ginawa? Yuzisa ni Hansen, nagtataka kung bakit nagatubili si Bauer. Hindi iyon ang karaniwan niyang ugali. Dahil may mga masasama. Ang tinutukoy na masama ni Bauer ay sina sinaunang Abyss Grandmaster at ang mga kasamahan nitong naglalakbay kasama nila. Ang talino mo talaga. Hinaplos ni Hansen ang ulo ni Bauer at nagsabi, walang pagmamadali. Sa pagbabalik natin, saka na natin huhugutin ang malaking espada ng kayamanan. Ngayon, alam na ni Hansen kung bakit naging masunurin si Bauer sa daan. Dahil iyon sa presensya ng sinaunang Abyss Grandmaster. Pumasok sila sa dagat ng basura. Ramdam ni Hansen na ang saklaw ng kanyang Dangshan aura ay sobrang lumiit. Mas mahirap na para sa kanya ang makadama ng mga bagay. Magulo ang kapangyarihan ng dagat ng basura. Kahit ang Dangshan aura ay hirap gamitin. 1,000,000 na lang ang kayang masaklo, at dahil sa kaguluhan ng enerhiya, labis itong napigilan. Hindi na nakapagtataka kung bakit ayaw ng sinaunang Abyss Grandmaster na sumabay sa akin. Sa ganitong lugar, walang gustong magdala ng parang bombang handang sumabog. Maingat na nagpatuloy si Hansen habang tumitingin sa paligid. Kalat-kalat ang mga sirang piraso ng metal, kristal, at kung ano-anong materyales. Mayroon ding malalaking bahagi ng makina, mga guhong gusali, at kung ano-anong maliliit na bagay na hindi kilala ni Hansen. Pagkaraan niyang umiwas sa isang malaking batong poste, natano ni Hansen sa unahan ng isang singsing ng enerhiya na parang itim na butas. Gumagalaw ito sa loob ng dagat ng basura. Mas malaki pa ang itim na butas kaysa sa planetang kinaroroonan ng malaking espada ng kayamanan. Habang dumadaan ito, hinihigop ang basura. Kahit malayo pa si Hansen mula sa puyo ng enerhiya, dama pa rin niya ang napakalakas na paghigop. Napakadelikado ng puyo ng enerhiyang iyon. Kahit ang mga tunay na Diyos na elite, kapag nahigop, baka hindi na makaligtas. Iniwasan iyon ni Hansen. Hindi niya sinubukang lumapit. Dito, hindi siya gagamit ng mga teknik ng teleportation. Baka mapadpad siya sa kaguluhang espasyo o mapunta sa mas mapanganib na lugar. Boom! 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 Umiwas si Hansen sa itim na butas. Sa harap niya, may nakitang mga nagkikislapang liwanag mula sa dagat ng basura. Para itong kumikislap na sangkap na makulay at maganda. Doon sa bahaging nagliliwanag, ang basura ay kusa mismong nagkakalas. Para bang isang robot na sinisira ang sarili sa mas maliliit na piraso. Ano ba talaga ito? Nakakunot noong sabi ni Hansen. Nakakita siya ng kumikislap na mga cogwheel ng universo, ngunit hindi niya alam kung ano ang gamit ng mga iyon. Habang nagtataka si Hansen, napansin niya ang isang ilog ng mga bulaklak sa kabilang bahagi ng dagat ng basura. Isang tunay na ilog ng mga bulaklak iyon. Iba't ibang uri ng bulaklak na may sari-saring kulay ang tumutubo sa gitna ng mga tambak. Natakpan nito ang malaking bahagi ng basura, bumuo ng ilog na 30 talampakan ang lapad. Hindi makita kung gaano ito kahaba. Parang walang katapusan ang bulaklak na ilog. Hindi ito isang lugar na may normal na atmosfera, at imposible sanang tumubo rito ang mga halaman. Bukod pa rito, puno ng puting alikabok ang paligid. Kaya't hindi normal na may mga bulaklak dito. Mas tinignan ni Hansen at nakita ang isang malaking pulang goldfish na may ulo ng leon na lumalangoy sa unahan ng bulaklak na ilog. Sa bawat dinaanan nito, may pulang liwanag na lumalabas at tumutubo ang mga bulaklak mula sa basura. Kamangha-mangha at napakaganda ng tanawin. Isang sinegeneic na antas true god. Nakakunot noong bulong ni Hansen. Ramdam niya ang nakakatakot na presensyang inilalabas ng goldfish. Malaki ang posibilidad na ito'y tunay ng true god class sinegeneic. Pumalo ang buntot ng goldfish. Sa bawat dinaanan nito, nalilinis ang daan. Kahit bato o metal, tinutubuan ng bulaklak. Lumalangoy ito papalapit kay Hansen. Saktong pagkakataon. Kapag napatay ko ang Xenogeneic na ito, mapupuno na halos ang aking deified genes. Kinuha ni Hansen ang kanyang Causal Karma Knife at naghanda sa laban. Nang lumapit pa ang goldfish, napansin ni Hansen na kakaiba ito. Pula ang mga kaliskis na tila gawa sa hindi kilalang metal, pero laman ang nasa loob. Mayroon itong elemental power ng mga halaman. Mahirap tukuyin kung anong uri ng Xenogeneic ito. Habang papalapit ang goldfish, naisip ni Hansen, ang mga malalaking Beren system ay talagang kakaiba.
Bakit ang mga Xenogeneic dito ay maraming elemento? Sa ibabaw ng basura, tumutubo ang mga bulaklak. Ang maputlang dagat ng basura ay biglang naging mas buhay. Handa na sanang umatake si Hansen, ngunit bumuka ang bibig ng goldfish at naglabas ng mga bula. Ang mga iyon ay 30 talampakan ang haba. Dahan-dahan itong lumutang papunta kay Hansen. Nagliwanag ng kulay lila ang Kozal Karma knife ni Hansen. Ginamit niya ang fang upang hiwain ang mga bula. Napakanipis ng mga bula, parang isang dampilang ay paputok. Ngunit nang hiwain ito ni Hansen, pumasok ang talim ng hangin sa loob. Parang may kapangyarihan sa loob ng bula na nagpaikot dito, tila nahulog siya sa isang puyo. May kapangyarihan ba itong elementong tubig? Nagulat si Hansen. Hindi niya matukoy kung anong elemento talaga ang taglay ng goldfish. Habang papalapit ang mga bula, iniwasan iyon ni Hansen at umatake sa goldfish. Ngunit bago pa man umabot ang talim ng hangin, muli na namang bumuga ng napakaraming bula ang goldfish, natakpan ang buong paligid. 2 beses umiwas si Hansen, ngunit napansin niyang bawat dinaanan niya ay agad napupuno ng mga bula. Hindi na siya makaiwas, kaya kinuha niya ang Shield of the Medusa's Gaze at tinakpan ang katawan. Ginamit din niya ang Medusa's Gaze. Dahan-dahang dumilat ang kakaibang babae sa mukha ng kalasag. May ilaw na lumabas sa kanyang mga mata. Ngunit nang tamaan ng kakaibang liwanag ang mga bula, ito ay nagre-reflect. Patuloy na nagbabalik-balik ang liwanag ng Medusa's Gaze sa mga bula, mas dumami ang mga sinag. Halos tamaan na si Hansen kaya't mabilis siyang umiwas. Pop! Agad na napuno ng mga bula ang paligid. Bahagya pa lang siyang nakaiwas ng tamaan ng isang bula. Nang dumaikit ang Shield of the Medusa's Gaze, agad itong natangay papasok sa loob. Kasama si Hansen at Bauer, nahulog din sila sa loob ng bula. Hindi naglakas loob si Hansen na gamitin ang Medusa's Gaze sa loob. Kapag ginawa niya, baka mas alamin iyon at tuluyang mapuksa silang dalawa ni Bauer. Nag-ipon si Hansen ng lakas at mahigpit na hinawakan ang kanyang kalasag, umaasang makakalabas. Ngunit sa tuwing lalapit siya sa dingding ng bula, may kapangyarihang umiikot na nagtataboy sa kanya, parang siya'y nagsusurf. Paulit-ulit siyang nadudula sa loob ng bula. Nang mawala siya sa gilid ng dingding tubig, saka lamang ito huminto. Napakunot-noo si Hansen. Napakakakaiba ng kapangyarihan ng Xenogeneic na ito. Kayang pigilan kahit ang Shield of the Medusa's Gaze. Pang! 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 Habang nag-iisip si Hansen, pumuputok ang mga bula sa paligid. Tanging ang bula na kinalalagyan nila ang nanatiling buo. Lumapit ang goldfish sa harapan ng bula. Ang napakalaki nitong mga mata, mas mataas pa kaysa kay Hansen, ay halos dumaikit sa bula. Nakatingin ito kay Hansen at kay Bauer na nasa loob. Kabanata 2917. Pagkatapos higupin ng malaking goldfish ang bula, pumalo ang malaparu-parong buntot nito. Tumawid ito sa kalawakan at lumangoy-langoy. Si Hansen at si Bauer ay nasa loob ng bula na nalunok papasok sa tiyan ng malaking goldfish. Sa labas ng bula, lahat ay kulay pula. Matingkad at maliwanag ito, para bang nasa loob sila ng pulang ulap. Sa kabila ng pulang ulap, bahagyang nakita ni Hansen ang mga pader na kulay tansong metal. Ang pinakakakaiba ay ang mga pader na iyon ay may mga simbolo at kakaibang teksto. Maliwanag na gawa ng tao ang estrukturang iyon. Napansin ni Hansen na hindi nababasag ang bula at ang mga kapangyarihan ng lugar ay hindi kinakain ang kanilang mga katawan. Naakit siya sa mga simbolo at teksto sa pader. Hindi muna siya nagmadali para umatake. Ang mga Xenogeneic ba sa loob ng Big Baren Systems ay gawa ng tao. Mahirap gumawa ng isang tunay na God-class Xenogeneic. Kahit ang isang God Spirit ay hindi kayang gawin iyon. Ganoon ba talaga kalakas si Sacred noon? Binabasa ni Hansen ang mga simbolo sa metal na pader. Hindi niya maintindihan ang mga simbolo. Pero ang ilang titik ay nasa karaniwang wika ng universo kaya malinaw sa kanya. Tester number 304, binasa ng malakas ni Hansen. Halatang ito ay isang numero. Iyon lang ang nakasulat. Naiintindihan niya ang mga salita pero wala itong kahulugan para sa kanya. Gayunman, nagulat siya sa paraan ng pagkakasulat nito. Nakilala niya ang sulat. Noon, sa Changxia System, nakapasok siya sa bisyon ni Purple Fight bago siya tumalon sa paningin ng isang babae. Ang babaeng iyon na nakulong sa Two Worlds Mountain. Ang sulat kamay niya ay kapareho ng nasa metal na pader. Mukhang tama ang hinala ko. Ang goldfish na ito ay isang test subject ng Sacred. Ang babae ang mananaliksik para kay Sacred Leader. Ang goldfish na ito marahil ay isa sa kanyang mga test subjects. Naalala ni Hansen ang nangyari sa tiyan ng Black Hole Spider, kung saan nakatagpo siya ng White Tiger na nagpapasulpot ng kabute sa ulo ng tao.
Bagaman nadagdagan ang nalalaman niya tungkol sa pinagmulan ng goldfish, wala itong silbi kina Hansen at Bauer. Hindi niya alam kung nasaan ang babae. Gusto niya itong makita at tanungin ng maraming bagay, pero hindi na niya ito muling nasal-ayan. Gusto ni Hansen basagin ang bula at lumabas, pero napansin niya na ang direksyong tinatahak ng goldfish ay ang direksyon din na nais niyang puntahan. Natuwa siya. Medyo niluwagan niya ang pagkakahawak ng kamao. Sa direksyon ko rin pala patungo ang isdang ito. Dahil nasa tiyan na tayo, wala naman tayong panganib. Mabuti, sumabay na lang tayo. Baka makatipid pa tayo ng maraming problema. Pag-isip ni Hansen nito, hindi na siya gumalaw. Tumalon si Bauer mula sa balikat ni Hansen. Tumapak siya sa pader ng bula. Para siyang nagsusurf sa loob at nag-e-enjoy ng husto. Naisip ni Hansen na kakaiba ito. Nilunok sila ng goldfish, pero hindi binasag ang bula. Dahil nandoon ang bula, hindi nasasaktan ng pulang ulap na kapangyarihan sina Hansen at Bauer. Hindi malinaw kung ano ang pakay ng goldfish. Ibig bang sabihin, kinikilala ng goldfish ang ugnayan ko kay Sacred Leader? Kaya ba hindi niya kami pinapatay? Gusto ba niya kaming dalhin sa isang lugar? Pag-isip ni Hansen nito, wala na siyang balak na patayin ang isda. Dahil nasa loob sila ng goldfish, nahadlangan ng katawan at kapangyarihan nito ang Damshan Aura. May hinala si Hansen kung saan papunta ang goldfish, pero hindi niya maramdaman o makita ang pupuntahan nila. Ang magagawa lang niya ay maghintay. Bumalik kaya ang babaeng iyon sa Big Baren Systems? Nadiskubre ba niyang narito na ako? Kaya ba niya iniutos sa goldfish na ito na sunduin ako? Ihahatid ba niya ako sa kanya? Wala nang magawa si Hansen kundi mag-isip ng mag-isip kung ano ang pakay ng goldfish. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin humihinto ang goldfish. Hindi alam ni Hansen kung saan ito pupunta, pero sigurado siya sa isang bagay, ayaw siyang patayin ng goldfish. Hindi pa, kung tutuusin. Kung gusto nitong saktan si Hansen, hindi na sana nito pinanatili ang bula. Naglakbay ang goldfish ng mga 7 hanggang 8 araw. Nainip si Bauer. Hindi na siya naaliw sa pagsusurf. Kinuha niya ang chessboard at nakipaglaro ng chess kay Hansen. Hindi alam kung ilang laro na ang nagdaan, pero napansin nilang huminto ang goldfish. Ang bulang kinalalagyan ni Hansen at Bauer ay biglang lumipad palabas. Hindi nagtagal, iniluwal sila ng goldfish. Tumingin si Hansen sa paligid. Nasa dagat pa rin sila ng basura. Sa ibabaw ng mga tambak, may napakaraming bulaklak. Para silang nasa hardin sa kalawakan. May isang gusaling may dome na puno ng sariwang bulaklak. May tubig sa loob nito. Dumadaloy ang tubig palabas sa mga bitek ng gusali. Para silang mga talon na parang pilak na dragon na bumababa mula sa langit. Napakaganda ng tanawin. Sa loob ng gusali, parang lawa ang tubig. Sa gilid ng lawa, may nakahimpil na maliit na goldfish. Nakatapat ang bibig nito sa langit. Malaki ang mga matang nakabukas. Ang buntot nito'y pamapalo, lumilikha ng mga alon sa tubig. Ang bula kung saan naroon sina Hansen at Bauer ay mabilis na lumipad papasok sa bibig ng maliit na goldfish. Ngayon, naunawaan na ni Hansen ang sitwasyon. Mapait siyang ngumiti. Mukhang nag-isip ako ng sobra. Ang dahilan kung bakit hindi tayo pinatay ng goldfish ay dahil inihahanda pala tayo para aipakin sa anak nito. Profesional ang goldfish na ito. Alam niyang gusto ng anak niya ng sariwang pagkain. Habang papalapit ang bula sa bibig ng maliit na goldfish, nag-ipon ng kapangyarihan si Hansen. Babasagin na sana niya ang bula. Magaling. Sabay-sabay ko silang makukuha. Nakatingin si Hansen sa maliit na goldfish. Hindi pa siya umatake. Gusto niyang magkaroon ng tamang distansya at gawing bihag ang maliit na goldfish. Siguradong matatakot ang malaking goldfish. Bagamat maliit na goldfish ito, kasinlaki pa rin ng ulo ng isang orca. Madali sana nitong lumunin sina Hansen at Bauer. Makikita sa mukha ng maliit na goldfish na iba ito sa malaki. Ang malaki ay may kaliskis na metal pero may laman sa ilalim. Ang maliit naman ay purong metal mula ulo hanggang buntot. Wala itong laman. Para itong estatwang isda na gawa sa metal. Nakakapanibago tingnan. Habang lumapag ang bula sa harap ng maliit na goldfish, hindi nagatubili si Hansen. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Jadesken at sinuntok ang pader ng bula. Hindi iyon sapat para basagin ang kapangyarihan ng tubig ng bula, pero nagyelo ito sa lamig. Naging solidong yelo ang bula. Tinawag ni Hansen ang kanyang cold light sword. Sinaksak niya ang nagyelong bula. Ang liwanag ng espada ay nagbasag sa yelo at bula. Walang pag-aalinlangan, sumabay ang tao at espada. Si Hansen ay sumugod, itinututok ang kanyang espada sa maliit na goldfish na nakabuka ang bibig, sabik na sabik sa pagkain.
Kabanata 2918. Mahigpit na hinawakan ni Hansen ang espada at hindi ito binitawan. Nakasakay siya sa likod ng maliit na gintong isda. Kahit gaano ito nagpupumiglas, hindi niya ito pinakawalan. Nang masaksihan ang tagpong iyon, nagalit ang malaking gintong isda. Tumindig ang lahat ng metal na kaliskis nito at naging 10,000 gintong liwanag na parang mga Diyos. Para itong kalangitan na puno ng liwanag ng mga patalim na papunta kay Hansen, handang tadterin siya sa maliliit na piraso. Hindi nag-alala si Hansen, hindi siya nagmadali. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng cold light sword at bigla itong hinayla. Matindi ang sakit na idinulot nito sa maliit na gintong isda. Namilipit ito ng walang kontrol, nakabaon pa rin ang espada sa loob, at ngayon nakatihaya ang tiyan nito. Ang 10,000 gintong liwanag na patungo sana kay Hansen ay biglang bumaling sa tiyan ng maliit na gintong isda. Nagulat ang malaking gintong isda at agad binawi ang mga gintong kaliskis. Pinatigil nito ang mga gintong liwanag na halos ilang talampakan na lamang ang layo mula sa pagwasak sa maliit na gintong isda. Gumalaw ang kamay ni Hansen na may hawak ng cold light sword. Patuloy nitong sinasaktan ang maliit na gintong isda. Namilipit ito sa tubig at walang tigil sa pagbuga ng mga bula mula sa bibig. Galit na galit ang malaking gintong isda habang pinapanood iyon, ngunit wala itong magawa. Kung umatake ito, tiyak na gagamitin ni Hansen ang maliit na gintong isda bilang panangga, at ayaw nitong mangyari iyon. Hoy, tanga kang isda. Gusto mo akong gawing pagkain? Sige, halika, sigaw ni Hansen habang iwiniwas-iwas ang cold light sword at itinuturo ang malaking gintong isda upang lalo itong magalit. Damyugo ang sugat ng maliit na gintong isda, ngunit kakaiba ang dugo nito. Nang lumabas ang pulang dugo at dumaikit sa tubig, nagiging parang tansong metal ito. Sinasadya talaga ni Hansen na galitin ang malaking gintong isda. Kahit anong nilalang pa iyon, kahit isang tunay na Diyos, kapag nagalit ay nagkakaroon ng kahinaan. Kahit mas malakas at mas mapanganib ang kapangyarihan, kapag hindi na ito maingat, mas madali itong patayin. Medyo tuso ang paraang iyon, pero sa malawak na universo, ganoon talaga, isang mundong nag-uunahan sa kaligtasan. Kung hindi sapat ang lakas ni Hansen, siya at si Bauer ang magiging pagkain ng maliit na gintong isda. Kapag buhay ang nakataya, hindi mahalaga kung anong paraan ang gamitin laban sa kaaway. Bagaman nababaliw na sa galit ang malaking gintong isda dahil kay Hansen, hindi ito nagpasugod. Binuka nito ang mga mata at tumindig ang mga kaliskis, nakatitig lang kay Hansen. Pop! 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 Patuloy na nagbuga ng mga bula ang malaking gintong isda. Ngunit iba ang mga bulang ito kaysa dati. Hindi ito dumiretso kay Hansen, sa halip, pumutok lamang ang mga ito sa paligid niya. Nang sumabog ang mga bula, lumikha ang mga ito ng mataas at mababang tunog. Laking gulat ni Hansen nang matuklasang hindi lang basta pagsabog ang tunog, kundi isang wika. Parang may gustong sabihin ang malaking gintong isda. Bahagyang naunawaan ni Hansen, pero hindi lubos. Hindi niya alam kung ano talaga ang gustong ipahiwatig ng malaking gintong isda. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang silipin ang isipan ng malaking gintong isda. Bagamat napakalakas ng isipan nito, nakabasa pa rin siya ng iniisip nito. Pakawalan mo ang anak ko. Handa akong magbigay ng kayamanan kapalit ng buhay niya, iyon ang nabasa ni Hansen mula sa isip ng malaking gintong isda. Nabigla si Hansen. Tinitigan niya ang malaking gintong isda at tinanong, anong kayamanan? Hindi siya sigurado kung maiintindihan siya nito. Iba-iba ang wika ng bawat nilalang. Mayroon ng karaniwang wika sa universo, pero hindi lahat ng nilalang ay kayang magsalita nito. Hindi inasahan ni Hansen na maiintindihan siya ng isda, ngunit muli itong nagbuga ng mga bula. Lalong lumakas ang alon ng kaisipan nito. Napakalaking kayamanan, iyon ang nasagap ni Hansen, bagamat hindi siya lubos na sigurado. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Napakabilis ng mga iniisip ng malaking gintong isda at sobrang dami ng nais nitong ipahayag. Hindi niya lubos na mabasa gamit ang Dangshan Sutra. Halos kalahating araw na, hindi pa rin niya alam kung anong uri ng kayamanan ang tinutukoy nito. Itinigil ni Hansen ang paggalaw ng cold light sword, at unti-unting gumaan ang pakiramdam ng maliit na gintong isda. Nawala ang sakit at nakapiglas ito. Noon lang kumalma ang malaking gintong isda. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na naintindihan ni Hansen ang nais nitong ipahayag. Ang malinaw lang ay handa itong ibigay ang kayamanan kapalit ng buhay ng anak. Pero kung anong klaseng kayamanan iyon, wala pa rin siyang ideya. Sinubukan ni Bauer na unawain. Sinabi niya kay Hansen, sabi niya, napakalakas daw ng kayamanan. Kapag hawak mo iyon, wala kang dapat katakutin.
Marunong ka bang makarinig ng sinasabi niya? Natuwa si Hansen. Medyo naiintindihan ko, sagot ni Bauer na tumango. Magaling. Pwede mo bang tanungin kung saan matatagpuan iyon at para saan? Tanong ni Hansen. Naiintindihan naman pala ng malaking gintong isda ang sinasabi. Hindi na kailangan si Bauer para magsalin. Nang magsalita si Hansen, narinig ito ng isda at nagbuga muli ng mga bula. Sabi niya, Neil, iligtas ka raw ng kayamanan at napakalakas nito. Kapag hawak mo iyon, makakagalaw ka rito ng malaya. Huminto sandali si Bauer at muling pinagmasdan ang mga bula. Pagkaraan, sabi niya, nasa malayong lugar ang kayamanan, pero tuturuan kanya kung paano ito makuha. Ikaw ang magdala sa akin ng kayamanan, at pakakawalan ko ang anak mo, sabi ni Hansen sa malaking gintong isda. Nagmadaling nagbuga ng napakaraming bula ang malaking gintong isda, parang may ipinaliliwanag. Matamang pinanood ni Bauer at nang tuluyang pumutok ang mga bula, sabi niya, hindi raw siya ang makakakuha ng kayamanan. Kailangan tayong mismong pumunta. Tinitigan ni Hansen ang malaking gintong isda at tinanong, niloloko mo ba kami? Kung walang panganib, bakit hindi ka makapunta para kunin iyon? Muli itong nagbuga ng napakaraming bula. Isinali ni Bauer, sabi niya, may isang nakakatakot na nilalang na nagbabantay doon. Kapag siya ang pumunta, agad siyang matutunton mula sa malayo at lahat sila mamamatay. Pero kapag tayo raw ang pumunta, may paraan siya para hindi tayo makita ng halimaw. Sa ganoong paraan, makukuha natin ang kayamanan. Talaga, nagduda si Hansen sa malaking gintong isda. Pero naisip niya, sa talino at katalinuhan nito, malabong magsinungaling ito. Papa, sa tingin ko, mapagkakatiwalaan ang isda. Kita mo naman, kawawa sila. Pakawalan mo na ang maliit na gintong isda, pakiusap ni Bauer. Sige, kapag tapat mong sinabi kung saan makukuha ang kayamanan, pakakawalan ko ang anak mo, malamig na sabi ni Hansen habang nakatingin sa malaking gintong isda. Larvae class lang ang maliit na gintong isda, kaya't wala rin itong pakinabang kay Hansen. Hindi rin niya iniisip na kaya niyang talunin ang malaking gintong isda. Sapat na ang makakuha ng kayamanan mula sa sitwasyong iyon. Kabanata 2919. Kakaiba ang paraan ng pagsasalaysay ng malaking gintong isda tungkol sa kung paano makukuha ang kayamanan. Naisip ni Hansen kung niloloko lang ba sila nito. Ngunit nang isaalang-alang niya ang talino ng malaking gintong isda, maliit ang posibilidad na makakagawa ito ng komplikadong kasinungalingan para linlangin sila. Sa huli, nagpasya si Hansen na sundin ang sinabi ng malaking gintong isda. Hindi pa rin niya binitiwan ang maliit na gintong isda. Ginawa pa rin niya itong bihag habang pinangungunahan sila ng malaking gintong isda sa daraanan. Sa walang katapusang dagat ng mga basura sa kalawakan, nagtago sina Hansen at Bauer sa isang luma at sira-sirang space cabinet. Pinagmamasdan nila ang kanilang paligid. Nagsisi si Hansen sa paniniwala sa malaking gintong isda. Sabi nito, kailangan lang niyang magtago sa mga basura at sumabay sa agos ng dagat ng basura upang marating ang lugar ng kayamanan. Hindi pa nagtatagal sina Hansen at Bauer sa sirang space cabinet nang biglang kumislap sa langit ang mga lilang liwanag. Pinapaliit ng mga iyon ang mga basura. Pinagmasdan ni Hansen ang mga lilang liwanag na tila kumikislap habang winawasak ang metal, bato, at plastik. Natakot siya na baka pati sila ni Bauer ay madurog din kasama ng cabinet. Umaasa ako na hindi ako niloko ng malaking gintong isda. Kung hindi, babalikan ko sila at lulutuin ang buong pamilya nila. Lalagyan ko pa ng maraming sili. Wala nang atrasan si Hansen. Kahit naiinis, wala siyang magawa kundi magtiwala sa malaking gintong isda. May hawak siyang pulang kaliskis na parang apoy, ibinigay ito ng malaking gintong isda. Sabi nito, basta hawakan niya iyon ay ligtas silang makakadaan sa magnetic stream. Dumarami pa ang mga lilang liwanag. Parang mga alitap-tap na kumikislap sa langit, dumidikit sa mga bagay. Kapag nasobrahan na, bigla nitong winawasak ang mga iyon hanggang maghiwa-hiwalay. Pati ang sirang cabinet ay nadikitan ng maraming lilang liwanag. Naisip ni Hansen kung dapat ba siyang gumamit ng depensa. Ngunit sinabi ng malaking gintong isda na huwag siyang gagamit ng kapangyarihan para hindi siya madiskubre ng Xenogenic na nagbabantay sa kayamanan. Kung hindi, mawawala ang tsansa niyang makuha iyon. Kung nagsisinungaling nga ang malaking gintong isda at hindi siya gagamit ng depensa, Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag nadikit sila ng lilang liwanag. Habang nagdadalawang isip si Hansen, biglang nagliwanag ang pulang kaliskis sa kamay niya. Bumuo ito ng pulang liwanag sa loob ng cabinet na tila naging panangga.
Marahil dahil sa pulang proteksyong iyon, hindi nag-iba ang Space Cabinet kahit napupuno ito ng lilang liwanag. Nang makita ni Hansen na epektibo ang kaliskis, nakahinga siya ng maluwag. Nagpatuloy silang magtago ni Bauer sa cabinet habang patuloy na naglalakbay ang magnetic light stream. Nakita nilang maraming basura sa kalawakan ang winawasak. Isang gusaling parang maliit na palasyong gawa sa bato ang winasak ng mga lilang liwanag. Naghiwa-hiwalay ito sa malalaking bato, tapos naging mas maliliit na bato, hanggang sa tuluyang maging alikabok na puti na nagkalat sa barren system. Tumagal lamang ito ng 4 o 5 araw, ngunit isang malaking palasyo ang naging abo. Sa tagal ng kanilang paglutang, sobrang dami na ng ganitong eksenang nakita ni Hansen at Bauer. Manhid na si Hansen sa mga nasasaksihan. Mabuti na lamang at patuloy na naglalabas ng pulang liwanag ang kaliskis na nagpoprotekta sa kanilang cabinet. Sa simula, kakaunti lang ang mga lilang liwanag. Pero ngayon, parang dagat na ng liwanag lila ang nasa paligid. Bukod sa lilang kulay, wala nang iba. Sa loob ng cabinet, walang tigil ang pag-agos ng lilang liwanag. Mabuti na lang at mahusay ang Dongtian aura ni Hansen pagdating sa espasyo at lokasyon sa universo, kaya't alam pa rin nila ang direksyong tinatahak. Nakatitig si Bauer sa bintana ng cabinet at nagtanong ng gulat, ano iyon? Dumating na ba tayo? Lumapit si Hansen at tumingin sa labas. Ang lilang ilog ng liwanag ay parang dagat. Hindi ito ang lugar na sinabi ng malaking gintong isda. Ayon sa malaking gintong isda, kapag nawala ang lilang ilog ng liwanag, saka pa lang sila nakarating. Ngunit puro lila pa rin ang nasa paligid. Hindi makakita si Hansen ng lampas siyam na talampakan. Kaya't malamang, hindi pa sila naroon. Sa gitna ng lilang agos, nakakita si Hansen ng malabong anino. Parang may gumagalaw na bagay pataas at pababa. Medyo malayo pa ito, ngunit nang masilayan ni Hansen, nagulat siya. Halos 15 araw na silang lumulutang. Lahat ng kanilang nakikita ay nawawasak ng lilang ilog ng liwanag. Sa mga nakaraang araw, lalo itong kumapal. Wala nang natitirang basura. Maliban sa kanilang cabinet, lahat ng pumapasok sa lilang agos ay nagiging puting alikabok. Ngayon, may isang bagay sa labas na gaya ng kanilang cabinet, hindi ito nasa Syra. Lumulutang ito pataas at pababa, sinusundan sila sa lilang agos. Ano iyon? Bulalas ni Hansen habang magkasama silang nakadungaw ni Bauer. Nais nilang mapalapit pa iyon upang makita ng malinaw. Parang dininig ng mga espiritu ng Diyos ang kanilang hiling. Kumilos ang alon ng lilang ilog at papalapit ng papalapit ang bagay na iyon kay Hansen. Malapit na, halos makita ko na, sabik si Hansen. Pagkatapos ng maraming araw na nakakulong sa cabinet, nababagot na sila. Kailangan nila ng kahit kaunting kasiyahan. Sabik din si Bauer. Nakatitig siya sa bintana at nagtanong, Papa, sa tingin mo ba't rock iyon na nagbebenta ng ice cream? Magbebenta ng ice cream dito. Ang imahinasyon mo talaga, napangiti at napailing si Hansen. Alam niyang matagal na silang nakakulong at konti lang ang nakakain ni Bauer, kaya nagugutom ito at naghahangad ng masarap na pagkain. Bigla, dumating na halos sa harap nila ang bagay. 6 na talampakan na lang ang layo. Sinipat ni Hansen ang pinakamalapit na bahagi nito. Grabe, bangkay pala, malinaw niyang nakita ang katawan. Isa itong lalaking nakaupo ng nakaluhod. Buo pa ang kanyang kasuotan, ngunit ang mukha at kamay ay puro buto na lamang, wala ng laman. Sa sobrang liwanag ng lilang ilog, kumikislap ang kanyang kalansay na parang jade. Ang kanyang mga mata ay kulay lila. Nakakapanindig balahibo ang tagpo. Hindi nabubulok ang katawan at mga buto niya. Hindi ito normal. Sanay na si Hansen sa pagkakita ng mga patay, kaya hindi siya natakot. Higit siyang naakit sa mga kasuotan ng bangkay. Kabanata 2920. Ang damit ng kalansay ay medyo kakaiba. Para lamang itong karaniwang tela o seda, at hindi mukhang protection. Para itong simpleng estilo ng pananamit. Maluwag ang kasuotan na parang isang roba at karamihan ay kulay asul. Sa gilid ng damit ay may mga itim na bulaklak bilang dekorasyon. Bagamat maluwag, mayroon itong malamlam at seryosong dating. Patuloy na tumatalon ang mga lilang liwanag sa ibabaw ng damit. Dahil dito, kumikislap ng maliwanag ang kasuotan. Hindi ito nabubulok at ang kalansay ay hindi rin nababasag. Naisip ni Hansen, kung hindi ito tinatabla ng agos ng lilang liwanag, siguradong espesyal ang damit at ang kalansay. Sayang lang na hindi ko magamit ang aking lakas. Kung magagawa ko, kukunin ko na sana ang damit. Maaaring ito ay isang napakataas na antas ng yaman. Malapit na sa kanila ang kalansay, palutang-lutang at sumasabay sa agos ng lilang liwanag.
Ilang beses na itong muntikang bumangga sa space cabinet. Natukso si Hansen na ipasok ito sa loob. Ngunit ang space cabinet ay sapat lamang para sa isang tao. Siksikan na nga sila ni Bauer doon. Wala nang lugar para makapasok ang kalansay. Dagdag pa, sinabi ng malaking goldfish na dapat silang magtago at huwag magpakita. Kung hindi, masasayang lang ang lahat. Pinag-isipan niyon ni Hansen, ngunit kalaunan ay tinalikuran niya ang ideya. Patuloy na gumalaw ang space cabinet kasabay ng agos ng lilang liwanag. Wala nang ideya si Hansen kung nasaan sila. Samantala, ang kalansay ay binalot pa rin ng lilang liwanag. Paminsan-minsan itong lumalayo ngunit hindi naman lubusang nawawala. Makalipas ang ilang araw, ang pulang liwanag sa kaliskis ay nagsimulang humina. Parang nauubos ang enerhiya nito. Pati ang loob ng space cabinet ay namutla rin. May mga tunog itong tizi-tizi-aa na tila malapit ng masira. Hindi natatagal ang kaliskis na ito. Paano kung nagkamali ang malaking goldfish? Tumingin si Hansen sa labas. Patuloy pa rin kumikislap ang lilang liwanag. Pang! Parehong nayanig sina Hansen at Bauer. Para bang bumangga ang space cabinet at gumulong na parang bola. Nang tumigil ito, napansin nilang wala ng lilang liwanag na umaatake sa kanila. Sumilip si Hansen sa labas. Wala na ang lilang liwanag. Ang paligid ay naging purong puti, ngunit hindi ito alikabok kundi totoong nyebe. Nakita ni Hansen ang isang lupain na puro yelo at nyebe. Nandito na tayo, masayang sabi ni Hansen. Bigla niyang narinig ang tunog na, katsa. Hindi na kinaya ng space cabinet at tuluyang nabasag, nagkadurog-durog sa ibabaw ng nyebe. Nalantad sina Hansen at Bauer sa malamig na kapaligiran. Ang kaliskis na hawak ni Hansen ay durog na rin at nagkalat sa lupa. Tulad ng sinabi ng malaking goldfish ang lugar na ito. Matagal na silang nakakulong sa space cabinet kaya natuwa si Bauer na makawala sa masikip na espasyo. Pang! Napatingin silang dalawa sa paligid ng nyebe. Hinahanap nila ang lugar na binanggit ng goldfish nang biglang may bumagsak mula sa langit sa tabi nila. Lumingon sina Hansen at Bauer. Ang kalansay iyon bumagsak sa nyebe malapit sa kanila. Papa, iyon ang kalansay. Tumakbo si Bauer papalapit at naupo sa tabi nito. Tinusok niya ang bungo gamit ang daliri. Bahagyang umikot ang ulo ngunit hindi na gumalaw pa. Lumapit si Hansen at ngumiti. Maganda ang kasuotan niya. Wala na ring silbi sa kanya, kaya mas mabuti kung ibigay na lang niya sa atin. Bilang kapalit, ililibing natin siya. Pareho tayong makikinabang. Pagkasabi noon, sinimulang kalikutin ni Hansen ang kalansay. Gusto niyang makita kung bukod sa damit ay may iba pa itong kayamanang nakatago. Wala siyang nakita kundi isang bagay sa bulsa. Inilabas niya ito at nagulat. Salamin ito, hindi kaya ito ang parehong salamin na ginamit ng mga crystallizer. Bulong ni Hansen. Para itong sunglasses na parang mata ng polaka, ngunit ang lente ay itim at hindi transparent. Para itong solidong tinta. Isinuot ni Hansen ang salamin. Pagkasuot niya, biglang lumabas ang kakaibang kapangyarihan. Nakatuon lamang iyon kay Hansen at hindi kumalat sa paligid. Oh, Papa, bakit naging malaking unggoy ka? Nanlaki ang mga mata ni Bauer habang nakatingin kay Hansen. Bagamat hindi transparent ang salamin, malinaw pa rin ang nakikita ni Hansen. Nang tumingin siya sa sarili, napagtanto niyang naging higanteng unggoy siya. Nagulat siya. Agad niyang inalis ang salamin at bumalik siya sa normal. Ito ay isang God Personality Armament, bulong ni Hansen habang hawak ang salamin. Tumalon ang kanyang puso. Biglang nawala ang salamin at lumitaw sa Sea of Soul. Iba ito sa Skyvine Radish Godlands. Ang ganitong God Personality Armament ay hindi basta nakukuha kaagad. Para itong Sky Armor Scabbard na mula sa pagkatalo ng isang God Spirit. Papa, pahiram. Gusto ko ring maging malaking unggoy, masiglang sabi ni Bauer habang lumapit kay Hansen. Ibinigay ni Hansen ang salamin sa kanya. Pagkasuot, nagbago rin ang katawan ni Bauer, ngunit hindi siya naging unggoy. Naging bubuyog siya na kasinlaki ng kamao. Pumapakpak ito at umuugong sa tainga ni Hansen. Papa, naging maliit akong bubuyog. Masayang sigaw ni Bauer habang lumilipad. Kayang baguhin ng salamin na ito ang katawan ng tao. Kamangha-mangha, isip ni Hansen. Lumapag si Bauer sa lupa at nagbago bilang isang puting kuneho. Papa, naging kunhong puti ako. Tuwang-tuwa si Bauer at patalon-talon pa. Bigla siyang nagbago at naging isang kalapati. Sa loob ng maikling oras, nakapagpalit siya ng maraming anyo. Nanlaki ang mata ni Hansen. Grabe, para itong Monkey King na kayang magbago ng 72 beses. Matapos siyang panoorin, nagsawa rin si Hansen.
Lumuhad siya at tinangkang habarin ang roba ng kalansay. Dahil nalampasan nito ang agos ng lilang liwanag, tiyak na gawa ito sa pambihirang materyal. Hindi kaya isa pa itong God Personality Armament. Inalis ni Hansen ang roba ngunit hindi niya agad isinuot. Sa halip, naghukay siya ng butas sa yelo at inilagay doon ang kalansay. Pinagdikit niya ang mga kamay at nagsabi, inililibing kita dito sa yelo upang hindi ka nalantad. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo sa amin, ngunit mula ngayon, hindi na tayo magkakilala.